Ang ating sharing ngayong gabi ay tungkol sa Gospel next Sunday. At ito'y sabihin natin parang pareho ng Gospel kahapon nung tungkol sa mission ng ating Panginoon. Subalit dito sa passage natin ngayon ay tinuturo ni Jesus. Sabi dito sa Ebanghelyo, ng panahon si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. So, ang konteksto ng ating Ebanghelyo ay naglalakad sila at tinuturuan niya ang kanyang mga alagad na kung ano ang palagay ko, ano yung kalooban ng Diyos para sa kanya. At ang kalooban ng Diyos ay yung kanyang misyon na mabuhay, magdusa, patay, at muling mabuhay para sa atin. Yun ang kanyang misyon. At yun ang itinuturo niya sa kanyang mga alagad na dapat maintindihan nila ito sapagkat ito yung pinakabuod ng kanyang misyon. Ito yung pinakadahilan kung bakit dumating si Jesus. No? At subalit nakita natin sa Ebanghelyo na hindi nila maintindihan si Jesus sapagkat punong-puno pa sila ng sarili nila, di ba? They were so full of themselves kasi nga ang pinag-uusapan nila ay kung sino ang pinakadakila sa kanila, sino sikat sa kanila, sinong uupo sa kanan niya, sa kaliwa niya. Dahil nga ang kanilang panukala ay si Jesus ang Mesiyas na tatalo sa mga Romano sa pamamagitan ng mga milagro, kapangyarihan at lahat-lahat. Subalit hindi yun ang pakay ni Jesus na maging makamundong emperador, makamundong general para gapiin ang kanilang mga kaaway. At higit yung mga gumapi sa kanila, mga Romano. Kaya ang kanilang panukala ay maling-mali. Subalit takot naman silang magtanong kay Jesus. Kaya dumating na sila sa isang bahay at nagtanong si Jesus anong pinag-uusapan nila. Yun na nga, natagpuan ni Jesus na ito yung kanilang sabihin nating pinag-uusapan na makamundo. At subalit alam natin na kahit na hindi siya maintindihan ng mga disipulos, ay nagpatuloy pa rin si Jesus na ilahad sa kanila ang mission niya. Bakit nagkaroon siya ng ganitong kabukasan ng loob sa kanila? Sapagkat nagtagal-tagal na ang kanilang pagsasama-sama. Ika nga natin friendship, companionship, naging grupo na sila. At kahit nasabihin natin sa kaloob-looban ni Jesus ay hindi naintindihan niya na hindi nila maiintindihan ang kanyang naiisip, dinaranas, pighati dahil malapit na siyang magbigay ng kanyang buhay, ay nagkaroon pa rin siya ng sabihin natin tiwala, trust sa kanila, confidence. Hindi lang ituro sa kanila, kundi bilang mga kaibigan, gusto niyang ilahad kung ano yung nasa puso niya. Yan ang kagandahan ng mga magkakaibigan no? Magkakaibigan, nagkakaroon ng trust, nagkakaroon ng confidence, nagkakaroon pagkatapos ng pagmamahal. Kaya yan ang nafe-feel ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kaya kahit na sa akala niya ay hindi siya maiintindihan ng kanyang mga alagad at misteryoso yung kanyang naiisip at hindi nila maintindihan, ay patuloy pa rin siya na magturo. Unti-unti niyang pinapaliwanag sa kanila. Mismong pangyayari, makikita natin pagkatapos. Pag binasa niyo lahat ng nangyari hanggang sa mabuhay siya na magpuli, hanggang siya ay umakyat na sa langit. Sa wakas, no? Nang dumating ang Espiritu Santo, naintindihan nila kung ano yung mission ni Jesus. Sapagkat nanatili sila bilang mga kaibigan. Na i-build up na ni Jesus sa kanila ang pagkakaibigan.
Kaya mga kapatid at mahalaga na kahit na hindi natin naiintindihan si Jesus, magpaturo tayo sa Kanya, manatili tayo sa Kanya, maupo tayo sa Kanya, sa banal na sakramento, sa pagdarasal, at unti-unti niyang bubuksan ang ating mga isip at puso upang maintindihan natin kung sino siya at kung ano yung gagawin niya para sa atin. Ang mission niya ay tayo'y sagipin niya sa ating pagkakasala. Siya na walang kasalanan, naging tao, at syempre Diyos, ay naging kasalanan para sa atin. He became sin for us, ika nga sa sinasabi ni San Pablo. At itong pagbibigay niya ng sarili niya sa pagsunod sa kalooban ng Ama, ay siyang naging, sabihin natin, susi na rin para mapatay ang kasalanan at ang kamatayan mismo. Pinatay niya ang kamatayan sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay. At ito kanya naging misyon at siya mismo na taong Diyos ang siyang nagtulay sa atin, tao at Diyos. Dahil pinatay nga niya yung mismong hadlang, yung mismong kamatayan, dinugtong niya ngayon sa buhay na sa walang hanggan. Tayo ngayon meron ng posibilidad na umakyat sa langit. Kasama siya sa pamamagitan. Kaya mahalaga, mga kapatid, na yung ating saloobin ay kung binasa na ninyo yung unang pagbasa, ay maging marunong, wisdom, ika nga. Huwag tayong maging mayabang, huwag tayong maging makasarili, ambisyoso, sabihin natin naiinggit, nagsiselos, ano pa man, sapagkat ang lahat ng mga ito, sabi nga ni Santiago sa ikalawang pagbasa, ay makakapagbigay sa atin ng kaguluhan, ng confusion, ng kadiliman, ng hindi pagkakaisa. At kailangan, sabi niya ganyan, ay sa pinakahuli ng kanyang ng gospel ngayon, ng Ebanghelyo sa susunod na linggo, ay nang makita niya itong ambisyon sa kanyang mga disipulo, ay kinuha niya isang bata. Para matanggap niyo yung aking mission, at maintindihan niyo, kailangan maging humble kayo. Kinuha niya yung bata at sinabi niya, ganito, maging bata kayo. Sapagkat ito lamang ang attitude, ang saloobin ng isang bata, ang siyang makakapagpabukas sa mga puso ninyo upang maunawaan kung ano yung plano ng Diyos. Hindi sa mga mayayabang at merong ng, sabihin natin, alam na nila. May mga taong ganyan, alam na nila. Wala nang papasok ang Panginoon Diyos sa kanila. Subalit ang mga batang, ang mga makabata, no, mabababang loob kagaya ng bata, ay laging bukas at laging sumasalo sa grasya ng Diyos. Laging nakikinig sapagkat alam nilang walang-wala sila kung wala yung kanilang ama at ina. Ganun din tayo. Sa ating pakikitungo sa Panginoon Diyos, dapat lagi tayong bukas, lagi tayong nagsasabing, Lord, Ikaw lang ang makakapagbigay sa akin ng kapaliwanagan. Ikaw lang makakapagbigay sa akin ng lakas at ng kaligtasan. Ikaw lang ang aking Panginoon. Naway magdasal tayo para sa isa't isa upang maunawaan natin na may kababaang loob na kung wala si Jesus, wala tayo. Kung wala ang ating Panginoong Jesus, hindi tayo maliligtas. Sapagkat sa pamamagitan lamang niya ang kaligtasan. At sa pamamagitan din lamang niya na tayo magkakaroon ng virtud ng pagkakaibigan, pagsusuporta sa isa't isa dahil sa kanya nagmumula ang pagmamahal at sa kanya lamang bibigay, makukuha ang magandang halimbawa at grasya upang maging bukas loob tayo, maging humble tayo at kagaya ng isang bata. In fact, siya nga nagturo sa atin na tawagin ang ating Panginoon Diyos ng may kababaang loob na nagsasabi, Abba, Tatay,
Ama. At ang mabababang loob ay laging nagdarasal sa Ama na siyang pinanggagalingan ng lahat. Amen.